Inaasahang maibsan na rin ang pagbaha sa ilang pang bahagi ng Taft Avenue sa Maynila. Ito ay dahil isa sa ilalim na rin sa susunod na taon ang rehabilitasyon ng drainage sa tapat ng isang universidad doon. Samantala, aaksyon na naman ng DPWH ang mga posibleng nananadya para mabaraduhan ang mga drainage system. Si J.M. Thompson sa sentro ng balita. Sandamakmak na putik ang tumambad sa inspeksyon ni Public Works and Highway Secretary Vince Dizon ngayong araw sa kahabaan ng Taft Avenue sa harap ng isang malaking universidad sa lungsod ng Maynila. Ayon sa kalihim, isa itong malaking dahilan kung bakit mabilis tumaas ang tubig ba sa lugar. Anya, dahil sa hindi regular na declogging operation sa drainage system, kumakapal ang putik dahilan para mabawasan ang capacity ng mga kanal sa tuwing umuulan. Ang declogging dapat, at least dapat yan every 3 months ginagawa. Ang problema, hindi ginagawa dati. Ngayon, every 3 months, babalik-balikan na ito lahat. Grabe yung grabe yung bara eh. Tuloy-tuloy naman ang declogging operation sa lugar habang inaasahang sisimula ng drainage rehabilitation sa Enero hanggang Hunyo sa susunod na taon. Humingi tayo ng pondo under the 2027 budget. Buong Taft Avenue, both sides, yung natitira, mga nasa 1.5 billion ang hiningi natin dito. No, ano na yan? Mula Pasay hanggang Ayala Boulevard, hanggang Ayala Bridge. Binigyang diin din ng kalihim ang kapansin-pansing mabilis na pagbaba ng tubig baha sa ilang lugar sa Metro Manila, kung saan nagkaroon na ng drainage improvement project tulad ng isa pang bahagi ng Taft Avenue at G. Araneta Avenue sa Quezon City. Yung kabilin-bilinan ng Pangulo sa atin, gamitin natin ng tama yung pondo. Kung meron tayong hihinging pondo, gagamitin natin sa tama, aayusin natin ang plano, aayusin natin ang pagkagawa. At pag yun ang ginawa natin, kung ano yung nakikita nating magandang epekto sa may Santa Isabel sa Taft, sa G. Araneta, sa Rojas Boulevard, kung saan-saan pa, ganun din ang makikita nating epekto dito sa Taft Avenue sa Lasal at sa buong Taft Avenue. Makikipagtulungan naman ng DPWH sa MMDA para mahuli ang mga umanong nananadyang barahan ng mga kanal sa Metro Manila, ayon sa isang panayam kay MMDA General Manager Nicolas Torre III. Kailangan hulihin yun. Kung sino man ang mga nananadya at nagsasabotahe, iba dapat ipakulong lahat yun, hulihin dapat yun. So makikipagtulungan tayo sa MMDA na mahuli ang mga lukulukong yan. Kasi perwisyo yung binibigay nila eh. Iginiit pa ng kalihim na kailangan ng formula para tuluyang masugpo ang mga pagbaha, lalo na sa mga flood-prone areas tulad ng tuloy-tuloy na declogging at dredging operation sa waterways, pagpapalawak ng mga drainage at pagpapagana ng mga pumping station. Paulit-ulit namang ipinapaalala ng ahensya sa ating mga kababayan ang malaking epekto ng basurang itinatapon kung saan-saan. Kailangan ayusin naman natin yung pagtatapon ng basura. Di ba? Kasi ang problema pagka dumating yung tubig, inaanod yan yung basura. Papasok din sa babara na naman. Samantala, bukod sa investigasyon sa flood control project na nabinbinang ilang taon, sinisigurado rin ni Secretary Dizon na nasimulan na ang dredging operation sa Barangay Bangkal, Davao City para lumalim ang Talomo River. Kasi sa tagal-tagal na panahon, walang nangyayari dyan eh. So ayusin na natin ngayon, gawin natin ang tama, and then siguro by next week, magsisimula na rin tayo sa pagtataas ng dike doon. Hindi naman titigil ang mga proyekto at monitoring ng DPWH para matiyak na magkakaroon ng maayos at ligtas na lugar ang ating mga kababayan sa loob at labas ng Metro Manila. J.M. Thompson, para sa Bayan.